Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipinong nakikinig sa atin, nasa pa po kayong panig ng daigdig. Ano nang nangyayari dito kay Rodante Marcoleta? Okay. Si Marcoleta, ano ba to? Solid DDS ba itong si Marcoleta? O anti-Marcos ba ito? Pinanood ko yung interview niya dyan sa Net25. Meron siyang programa dyan sa Net25 eh. Grabe talaga, ini-insist talaga nila na magpa-drug test daw itong si PBBM para matigil na itong mga issue. Actually, nang isang araw pa yan eh. Kasi 'di ba may mga duda daw itong mga Pilipino kaugnay dyan sa lumabas ng pulveron video. Late na yung video na yan. Ini-insist siya talaga na magpa-drug test daw si PBBM para matuldukan na. Ikaw ba naman, congressman? Obvious na peke yung video na yan, papatulan mo ba? Eh kasi daw kailangan matapos na raw yung issue na yan. At ang solusyon daw dyan, magpa-drug test si PBBM. At isa pa, pilit na idinidiin ni Marcoleta. Ako, inoobserbahan ko lang ito ka-coffee. Kasi ako, ang bias ko na kay Garcia. Yung issue dyan sa Comelec, no? Mas naniniwala ako kay Garcia kesa dito kay Marcoleta. Pasensya sa mga pro-Marcoleta dyan ka-coffee, no? Kasi ang pinagbabatayan ko dito, yung merit ng discussion. Hindi naman tayo mga abogado, pero sa mga hearing, nakikita mo kung sino yung mukhang eng-eng at kung sino yung may reasoning, magandang reasoning. Dito, kasi ini-insist ni Marcoleta, may offshore accounts itong si Garcia. Sinasabi ni Garcia, wala akong offshore accounts. Kasi kung di ka ba naman eng-eng, di ba? Ang sinasabi ng kampo nila Marcoleta, yung pagbibigay nitong pag-award nitong kontrata diyan sa machine na gagamitin natin sa eleksyon, na timing pa doon. Nag-deposit daw sa offshore account ni Garcia ng bilyones. Kung di ka ba naman eng-eng, ipapangalan mo ba sa'yo yung suhol? Malamang hindi mo ipapangalan sa iyan at hindi sa mismong araw yan i-deposit. Di ba? Basic yan common sense lang. Doon parang parang sabit na agad doon si Marcoleta. At sabi ni Marcoleta, sabi ni Garcia, sige, patunayan mo na meron akong offshore account. Sabi ni Marcoleta, ginamit daw nila lahat ng kanilang resources. Gumastos daw sila para mapatunayan na meron daw offshore account itong si Marcoleta, itong si Garcia. Ang problema, na fake news si Marcoleta. Nag-deposit sila ka-coffee ng pera doon sa pangalan, allegedly pangalan ni Garcia. Ayun pala, fake pala. In-insert lang yung pangalan ni Garcia at iba yung may-ari ng account. Eh syempre, abogado yan si Garcia. May resources din yan. May way yan para matukoy. Sinubukan nila. Mamaya ko i-discuss itong news yung gist lang. Ano yung pinaka-main point. Sinubukan nila Garcia na mag-deposit ang pangalan Batman. Yun, Batman, yung superhero. Batman, aba tinanggap yung deposit. Ibig sabihin, kung gusto mo lang mag-deposit, kahit anong pangalan ibigay mo doon, tatanggapin as long as tama yung account number. Unlike dito sa Pilipinas, di ba kapag deposit ka, di ba nasa BDO, sige, BDO, familiar ako sa BDO. Mag-deposit ka, dapat match yung account number at yung account holder, yung pangalan ng account holder, magmamatch. Kasi kung hindi tatanggapin yan. Pero dito sa offshore account, ang system pala dyan, basta tama yung account number, kahit mali yung pangalan, tatanggapin. At napatunayan nila Garcia yan. Anong nangyari dyan? Dinapaya si Marcoleta dyan. Kasi congressman, tapos nabibiktima ng hindi fake news, disinformation ito. Intentional ito O nasa headline ng Inquirer, Garcia sees holes in Marcoleta's claims. Bank transfers done by PR firm. O isang PR firm pa lang nag-deposit nito. O, sino nag-utos dyan? Nako, Marcoleta, nangyari. Matalino pa naman to si Marcoleta. Dati bilib tayo dito Pero hindi ko alam kung bakit. Parang nasisira siya sa investigasyon na to. And napakinggan ko interview sa Net25 Wala talaga Iniisip siya talaga na si PBBM magpa-drug test. Doon na turn off talaga ako. Ewan ko, sa inyo ka-coffee, pwede nyo balikan yan. Nandiyan sa Net25 yan. Commission on Elections Chairperson George Garcia has spotted several potential holes in Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta's claims that he owns offshore bank accounts, noting that he replicated the bank transfers and sent them to Batman. O siya, pinadala kay Batman, natanggap kaya ni Batman yan. Nag-send. Nag-send yung padala. O doon pa lang, wala na si Marcoleta, bagsak na siya dyan. Wala na siyang kakabutin dyan. Nako, nagalit sa staff niya. Sigurado, nagalit sa staff niya. Kasi napahiya siya Garcia, in a message to reporters on Thursday night, showed screenshots of his team sending money to a certain Metrobank account
which went through even if they named the recipient as the famous comic book character. Aside from that, Garcia also noted that Marcoleta's documents showing that a volunteer transferred funds to his alleged offshore accounts were done by public relations firm based in the United States. Baka kay Maharlika din yan. Baka may kaugnayan din si Maharlika dyan. Kumausap daw dito sa PR firm na magpadala kay Garcia. Actually, madali lang yan eh. May mga nababasa din tayong ruling dyan eh. Hindi naging liable itong tao. Para yung kaso na yung journalist, no? Inimbestigahan yung journalist kasi tumatanggap daw ng bribe, no? Kasi may nakitang deposit slip na nakapangalan sa kanya. Imalay ba ng pinadalhan? Kung inaano lang siya, tinatrap lang siya dyan. Kahit sino naman pwede magpadala. Halimbawa ako, pwede ka magpadala sa akin, bigay ko sa iyo account number ko at yung name ko. Kahit hindi ko alam na magpapadala ka at gagamitin mong ebidensya against me, yung pinadala mo na yan dyan sa Cortes, di ba? Pwedeng gawin ng kahit na sino man. Yan ang nangyayari ngayon sa kaso na ito. So ang ginawa po nila, tunay na account sa New York Bank na nakabukas lang sa pangalan ng ibang tao. Tapos nagpadala via wire transfer yung Jaleo Consulting, PR firm sa US na hired nila at ang may-ari ay Latino. Grabe oh. $100 lang ka-coffee, mga 5,500 lang po. Sa same account number, tapos pinalitan ng tunay na pangalan ng Garcia. Ang nilagay doon nila, pangalan ni Garcia. Tama yung account number pero pinalitan nila yung pangalan. Ayun, nasabit sila dyan, nahulit sila. Tingnan nyo po ito ha, naghulog kami sa isang tunay na account number pero ang name na nilagay ay Batman. Successful pa din ang transfer, sabi ni Garcia. O paano papaliwanag ni Marcoleta ngayon yan? According to Garcia, the PR firm that he mentioned was the one responsible for making the bank transfers and not a supporter as Marcoleta initially claimed. Oh, napakinggan ko yan. Yan sinasabi ni Marcoleta dyan. PR firm pala. Baka hinire ni Marcoleta, definitely, no? Ito po, hinire na consulting at PR na gumawa ng peking transaction. Hindi po isang supporter tulad ng sinasabi kanina sa press conference. Andyan po sa upper left ang nagpadala sa tunay na account pero name ko ang nireflect at hindi yung tunay na may-ari ng account. Binudol sila dyan ka-coffee. Actually, hindi lang si hindi lang si Marcoleta ang nabudol. Meron pa isang dating congressman nakalimutan ko yung pangalan. Kung natatandaan niyo yung dating Irice ba yun? I'm not sure kung si Irice, no? Pero sa kanya pinadala yung mga dokumento na yan ka-coffee. Nabudol sila dyan fake account, fake yung mga transactions, pinaniwalaan nila. Yun lang kasi matatalino itong mga to dapat due diligence no? I-check niyo yan, i-verify niyo yan. A quick look at the case of business transaction report obtained by Marcoleta, copies of which were sent to the media, showed activity to an account owned by a certain Jaleo Consulting LLC. The said account, Marcoleta said, was used by volunteers in New York, USA to make bank transfers worth $100 to two offshore bank accounts supposedly owned by Garcia. Wala na. Basag na si Garcia, si Marcoleta. Huli na siya dyan He also alleged that receipts from Chase for Business indicated that the offshore bank accounts were under the name George Irwin Mujica Garcia. The two accounts were under Scotia Bank, familiar ba kayo dyan? And Trust Cayman Ltd. and the Bank of New York Mellon. But Garcia reiterated his previous claims that the offshore accounts are fake and bank transfers would proceed as long as the account number is correct, never mind if a fake name is placed. At napatunayan nila yan, na-test nila yan mismo at nagpadala nga sila kay Batman at tinanggap. Basta tama lang yung bank account. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag ni Garcia, pero, ni Marcoleta, pero kailangan niya itong i-explain dahil nasira yung pangalan niya, reputasyon niya. Marami ang hindi na nagugustuhan itong ginagawa ni Marcoleta dahil, di ba, supposedly, hindi ka basta-basta mabubudol ng may nagpadala lang sa'yo. Kailangan may verify yan bago magsagawa ng hearing. Anyway, kailangan i-redeem ni Marcoleta ang kanyang imahe dahil unti-unting nasisira ang imahe nito. Hindi ko alam kung ikaw pro Marcoleta ka, pero sabi ko nga sa inyo, ang pinagbabatayan ko dito yung argument, yung reasoning, at mukhang pumapabor ako dito sa ginagawa ni Garcia, no? So tingnan natin kung magbabago, no, magdi-develop o may mga bago na namang mga ebidensya na ipipresenta itong si Marcoleta.
O anong say ninyo dyan, ka-coffee? Free kayo magsabi ng opinion nyo dyan. Negative, positive man yan, or contradicting man yan sa opinion ko. Ilagay dyan sa ating comment section para maging healthy ang ating discussion dyan. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube, click lang po ang subscribe. Yan, nandiyan dyan sa baba. I-click nyo lang po ang subscribe. Alright, ako magpapaalam na sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!